Hello, ako po si Madam P at ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Take only what resonates. By the way, if you want to book a personal reading, dito ka na lang pumunta sa mga ipapakita ko. Ayan, dito sa aming Facebook. I-search mo na lang hashtag Madam PTP pag di mo ma-search. And then sumunod, TikTok, Unipri, yan yung aming TikTok shop, Unicorn Princess Tarot. Marami akong poser, scammer. Malalaman mong nasa tamang account ka pag nasa higit 100,000 mahigit na yung followers. And then yung aming WhatsApp, ito yon. And then yung aming GCash and Instagram, ito yung aming Gmail, Google Chat. Dito ka pwedeng mag-inquire ng personal reading. I highly suggest wag dito sa Gmail. Ayan, kung walang-wala ka lang talaga dito sa Gmail pwede. Pero hindi ko to masasuggest kasi ang hirap po mag-send ng picture dito. And then, ayan, itong GCash, for GCash use lang namin to, wag niyong tawagan. Okay? High chance na hindi rin kayo mapapansin or masasagot sa tawag ninyo. Kasi for ano lang talaga yan. For GCash purposes lang yung aming number na yun. So, let's start what we have here for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kahit matagal nang uploaded ng video, pag ngayon mo napapanood tong reading na to, tong video na to, tinawag ka ng video na to, maaaring ito pa lang talaga yung tamang time para marinig mo ito. Let's start your reading. Wait lang ha. Okay. Pasensya mo na luma yung gamit kong tarot deck. So, ano siya, medyo mahirap siyang i-shuffle kasi. Wow! Ang ganda ng energy. Big change para sa'yo. Earth sign, the Wheel of Fortune, and the Seven of Wands. I-manifest mo to. I like this. Tapos dito, what I see here in this card, para siyang crystal ball, diba? And this is you, your future self. Meron kang mga dating kinakatakutan or hindi ginagawa. I don't know what's the reason. Pero, hindi mo yun ginagawa because maybe this is a particular hobby or aaralin na parang nandun yung takot mo or hindi mo siya tinatry. But then big change, pwede magkaroon ng pagbabago yung mindset mo. For example, dati ayaw mo matutong mag-drive. Ayaw matutong mag-drive ng motor, ayaw matutong mag-drive ng sasakyan, then big change is about to happen, pwede mabago yung mindset mo. Wait nga lang, sige nga, try ko na nga habang nabubuhay pa ako. Eh, ganun naman talaga ang buhay, no? Hanggat nabubuhay ka, continual learning, non-stop yan. Ayan. Kakatingin ko lang sa aking phone, I just saw the number 333 and that is growth. That's learning. And yung iba sa inyo may mga learnings na gagawin. Especially, you do over the Two of Pentacles. Well, not particularly pagdadrive. Example lang yan. Bahala ka na kung paano may lalagay sarili mo dito. And you do over the Two of Pentacles. Ito, nakikita ko itong card ng Two of Pentacles as parang training wheel ito eh. Kumbaga parang bisikleta ito na, alam mo yung bisikleta, bago siya, yung mga nag-aaral magbisikleta, bago ka matutong magbisikleta talaga, meron niyang parang dalawang gulong pang extra dun sa may likod. Diba? Sa pambata. Yung mga bisikleta ng bata. Dalawang gulong pa sa magkabilang gilid ng gulong dun sa likuran ng sa likuran na part ng gulong ng bicycle. And this is you. Like, you are training yourself to something na parang with the Five of Pentacles, nandun yung takot mo, or maybe financially you feel like hindi ka pa prepared for that, kaya hindi mo siya sinasakatuparan. But I can see you making yourself like doing something para mabago yung dating pananaw mo regarding dito.
So, pagdating sa love, who is this person na kakonect mo? For the sign of Earth sign. Okay. Eight of Swords. Eight of Swords, Ace of Cups. Nakita tayo ng pagmamahal mula dito sa taong to. Kaya lang with the Eight of Swords, either siya ay stuck pa sa situation or currently, hindi niya ino-open yung emotions niya para sa'yo. Okay? Or pareho, na-stuck siya sa sitwasyon tapos hindi niya rin ino-open kasi nga, stuck siya eh. And this person is lagi kanyang iniisip. I mean, there are times na tulala siya or bago siya matulog, mapapahawak na lang siya sa dibdib niya kasi nandun yung, hala, ito na naman, naiisip na naman kita, yung puso ko na naman, tumitibok-tibok na naman yung heart chakra niya, you know what I mean? So, ang laki ng ng emotions na nararamdaman natin dito sa person. Hindi siya babastahin, hindi siya admire lang, hindi ka lang niya gusto. It's more than that. It over the 6 of Wands. Alam mo yun, parang energy nito is like, meron tayong tinatawag na fans eh. Look at this. This is like imagine a K-pop influencer ba tawag doon or an artist na lang, no? Merong literal na fans talaga. Pero iba yung fanatics. Iba yung literal na fans na fanatics talaga na na parang patay na parang talaga updated talaga, 'di ba? Sa ginagawa nung kung ano man yung fina-follow nila or what. And this person is like that. I'm feeling like nandun yung energy na hindi ka lang niya gusto. Gustong gusto ka talaga niya. And hindi niya the problem lang is hindi niya ino-open up yun sa'yo or maybe sa mga tao sa paligid niya. Parang tagong-tago. Sikretong malupit. So, tell me more. You do have here the 7 of Cups. The Hanged Man. The 5 of Wands. Oh no. Hindi pala ito dito. Dito ito. Okay. Queen of Swords. 7 of Cups. I'm feeling like gumagawa ka ng mga better choices ngayon sa buhay mo. So, kung ano man itong kanina na nabanggit ko sa main energy mo, tingin mo kasi ito yung makakabuti para sa'yo. Tingin mo kasi ito yung mas makakapagbigay sa'yo talaga ng growth. And the Hanged Man, tinatry mo yung best mo na mag-reach out doon sa mga taong makakatulong sa'yo. Yung iba sa inyo, binaba ang pride, binababa ang ego. A lot of you is pwedeng may mga taong kinakausap ngayon na pwedeng in the past, sila yung huli na kinakausap mo or kumbaga sa mindset mo ba. Hindi ka masyadong nakikipag-connect or communicate sa kanila kasi ang taas ng ihi mo, taas ng ego mo eh. Ay, yung iba sa inyo, na-realize mo, wala namang magagawa yung taas ng ego ko, diba? Wala namang maybe I need to go out there and talk to this person, particularly ganyan, para may mahita ako. So, that's your energy. And then, yung iba sa inyo, pagdating sa love, you're not rushing. Diba? Especially kung may kakonect ka or what. Yung iba wala namang kakonect, pero yung iba na may kakonect,
Hindi mo nirarush yung situation or yung relationship or yung connection. Kasi nga, mas nakafocus ka sa sarili mo kung paano ka pa mas mag-grow. Yung person nakakonect mo with the Five of Wands, gusto niya makipag-connect or communicate, gusto niya mag-reach out. And with the Queen of Swords, I'm feeling like iniisip niya pa kung paano. Gusto niya mag-reach out, pero iniisip niya pa kung paano. Kung anong dapat gawin. Paano tanggalin yung maybe nagiging sagabal sa pagre-reach out niya sa'yo. The Fool is here. Gusto niya mag-take ng risk. Like, gusto niya magkaroon ng new beginning dito sa connection na to, whatsoever. So, what will happen in the near future for the both of you? Ito energy to ng side ng person mo. The Five of Cups is here. The Three of Cups is here. Okay. Kasi yung energy mo, you have already moved on. Naka-moved on ka na sa mga people in the past, especially related sa love. The Six of Swords is here. Two of Swords. Decision mo yun. Mag-move on na. Kasi pwede, may mga nag-focus ka doon sa mga negative na dahilan or mga dahilan kung bakit kailangan mo mag-move on and to forget about these people in the past. So, eto na yung energy mo. Nag-move on ka na, hinayaan mo na lang, lumayo ka na lang doon kasi ayaw mo na rin pakaisipin pa masyado doon. So, I can see money actually with the Ten of Pentacles here pagdating sa side mo. Happiness. Nakakita nga pala ako ng suso, snail, or ano ba tawag dito? Anything with shell. So, maybe bago ako manood ng video ko, nanood ka ng mga hayop na may kinalaman doon sa mga may shell. This could be a reading. Okay lang kahit hindi. The Five of Cups, this is your person's energy. Nakikita natin yung nalulungkot siya because the Three of Cups, gusto niya makipag-reconcile sa'yo talaga. But with the Death card and the Ten of Swords, may nagiging ending kasi may kailangan din talaga mag-end muna eh. And nahihirapan siya dun sa ending na yon. At saka ang hirap pigilin ng sarili niya sa bagay na talagang gusto niya, which is gusto niya makipag-connect, gusto niya makipag-communicate, and gusto niya ilabas talaga tong emotions niya sa'yo pero hindi niya magawa. So, isip siya ng isip. So, parang ang laban niya dito sa sarili niya. Kung paano pigilan ang isipin ka. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.